So bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Okay yung attendance natin ha? Naano ba sa grupo na? Nasa grupo na sa WhatsApp at saka sa Messenger? Sa mga hindi pa nakasali sa Messenger at saka WhatsApp, paki-add lang yung mga kapatid natin na hindi pa na ano. Sige mo may ano sa akin yung ano mo, yung WhatsApp mo, at saka yung sa Messenger pangalan. Okay, mga kapatid, no? So ipagpapatuloy natin ang ating tafsir ng Suratul Kahf na kung saan ay nandito tayo sa ikasampung aya ng Suratul Kahf. Sinabi ng Allah, Ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim, إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. So bilang pangkalahatang kahulugan ng aya, mga kapatid, no? Id awal fityatu ilal kahfi, alalahanin mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Noong nagtago ang mga mananampalatayang kabataan sa kuweba, ano nangyari? Bakit dahil sila nagtago? Dahil sa pagkakatakot nila sa fitna o pagpapahirap na gagawin ng kanilang sambayanan, at pagpilit sa kanila na sumamba sa mga ribulto, ay kanilang sinabi, O aming Rab, Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Ipagkaloob mo sa amin mula sa iyo ang habag na siyang magpapatatag sa amin at pangalagaan mo kami mula sa anumang kasamaan. Wa hayyi lana, at gawin mong madali para sa amin ang daan ng matuwid na nagpaparating o magpaparating sa gawaing kalugod-lugod sa iyo, nang sa gayon ay mapatnubayan kami na hindi maliligaw. Okay, mashallah. Napakagandang dua. Actually, yung dua na yan, pwede natin gamitin yan. Kahit sa atin, mga kapatid, no? Rabbana atina min ladunka rahma. Okay, wa hayyi lana min amrina rashada. Na kung gusto mo siyang specific lamang sa iyo, ibahin mo lang yung pronoun. Okay, na ang intention mo hindi sa aya, kundi ito ay dua. Kasi mo pwedeng baguhin yung aya. May naw kundi dua. Pwede mo sabihin na, okay, Allahumma Rabbi atini min ladunka rahma wa hayyi li min amri rashada. Ninaw? So, ibig sabihin, babaguhin mo lang yung pronoun na. Kasi yan plural. Ninaw? Amin. Amin, puro amin or atin. Samantala, pag isa lang sa'yo, dahil madamot ka, okay, gawin mo na mga particular na mutakallim, no? Plural nang sabihin ng mutakallim. So, yun lang naman, mga kapatid. Okay, now, let's go about, tatafsir, mga kapatid, sa panampalataya. Mamaya pag-usapan natin yung history, yung location mismo na according sa ating mga mufassirun. So, dito, mga kapatid, sinabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tungkol sa mga kabataang lalaki na kung saan ay tumakas, no, mula sa kanilang sa kanilang sambayanan. Tinakasan nila ang kanilang sambayanan. Bakit? Alang-alang sa kanilang relihiyon. Subhanallah. Pero mo, isa sa mga aral, mga kapatid, dito, tumakas sila sa kanilang sambayanan. Bakit? Alang-alang sa kanilang relihiyon. Bakit? Kasi nga sila ay natatakot sa fitna. Diba? Natatakot sa fitna. Whereas yung karamihan, iba sa atin, lumalapit sa fitna. Uy, wala akong sinabi niya na. Okay? Di ba? Iba nga, kahit wala hindi sa bawadi. Kahit nandyan ang iba, cellphone. Di ba? Maraming klase ng fitna, mga kapatid, no? Kaya, na kung saan, natatakot sila sa tinataw na usigin sila ng sambayanan. Alam mo, sambayan yung kanilang mga nasasakupan ba, yung mga tao. Kasi nga, according to the mufassirun, yung history ng mga kabataan ito, magkaiba ng status sa tinatawag na community. Ang iba sa kanila ay hari, anak ng hari. Ang iba sa kanila, anak ng pinuno. Ang iba naman ay ordinaryong tao lamang. Di ba? Subalit, ang rason nila, mayroong common denominator kung bakit nila ginawa ito. At actually, kung ating detalyado, mga kapatid, nabanggit niya sa mga tafsir, na hindi sila nagplano sa isa't isa na umalis. Sila ay nagkasabay lamang na pumunta doon. Okay? At saan tayo magtago sa yungib. Nagtagpo-tagpo lang sila. Hindi sila nag-usap-usap. Alis tayo. Ito yung planuhan natin. Pupunta tayo dito sa yungib. Hindi. Bagkus ay
Iba-iba ng background. Subalit, is common denominator na kung saan yun ay ang pagkatakot sa fitna. Na ang dahilan, na ang rason, ang objective nila ay para sa kanilang tinatawag na mapangalaga, ma-preserve yung kanilang din, yung kanilang pananampalataya. Nino? So yun yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sila yung natatakot sa tinatawag na pag-uusig, no, mula sa kanilang sambayanan. Kaya tumakas sila at nagtago sa yungib ng isang bundok kung saan sila nagtago mula sa kanilang sambayanan. Nang pumasok sila sa yungib, hiniling nila sa Allah na magpakita ng awa at habag at kabaitan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Na kung kaya ang Eid, mga kapatid dito, Eid, kung saan, let's talk about the Eid. Yun nga. Ang Eid dito, ang Eid, ano bang ibig sabihin tulan sa, ano bang ibig sabihin ng Eid? Okay, usually ang tinatawag na Eid, ito ay zarf. Anong zarf? Adverb. Okay? Pang-abay ba sa Tagalog ang adverb? Adverb of place and adverb of time. So yan ay adverb of time. You know? Kasi ang verb pandiwa yun. You know? Adverb. Ano ang adverb sa Tagalog? Sa mga grammar? Pang-abay? Hindi. Pang-abay. Okay. Pang-abay, di ba? Pang-abay. Pang-abay sa panahon at pang-abay sa lugar. You know? Hindi yung abay nasa kasalabat. Okay? Na kung saan, ang ibig sabihin nito ay uzkur, alalahanin mo. Okay? Uzkur. Kanina, uzkur. Ang ibig sabihin ay remember. Remember. Okay, alalahanin mo. Ang tanong, sinong sinabihan dito? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alalahanin mo o Muhammad para pag ipinaalala ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga nangyari at ginawa ng mga kabataan na nakatira sa yungib, no? Yung awa, alam natin ang awa, na kung saan ito ay, ang awa ibig sabihin na nanatili, na malagi, na nanatili, okay, sa sumilong o anumang katulad nito. Okay? Al-fitya, alam natin yan, natalakay natin al-fitya, ibig sabihin ay plural ng fata, na kung kaya ay, ito ay mga kabataan na malapit na sa edad ng, sabihin natin, ng maturity. You know? So mga bata pa sila, mga kapatid. Diba? Kumbaga mga ulitaw. O, na hindi sila mga birhin, kumbaga. Mga walang kamuwang-muwang sa mga bagay-bagay, pero ito yung kanilang naisip. Mga binatilyo mga binatilyo, no? Subalit ito yung kanilang naisip, mga kapatid, to protect their deen. Subhanallah, yung kabataan natin yung baliktad, no? Sumasayaw pa ng, ano ba yan? Selos. Okay? So, Rabbana atina min ladunka rahmah. So, Rabbana, alam natin yan, ang ibig sabihin ay Panginoon namin. Na ang Rabbana, dito saan ito kinuha? From the word rububiyah, tulad ng ating nabanggit. Rububiyah. Di ba? Alam natin na mayroong tatlong klase ang tauhid. Uluhiyah, rububiyah, at saka asmaullahi wa sifat. Malinaw? So ang tanong, Rabbana, ito ay mula sa mga elemento na ginagamit ang dua, at kapag gumamit ng dua, gamit ang rububiyah, ito ay katanggap-tanggap according sa paliwanag ng Sheikh Uthaymin, Asyarh al-Mumti', mga kapatid, sa kanya tinatawag na paliwanag, no? At ibig sabihin, igawad mo sa amin mula sa iyo, Allah, ang rahmah. Ang tinatawag na habag. Ang tanong, anong klaseng rahmah dito? Rahmah. Rahmah. Habag. Ang tanong, pwede bang kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga alipin na hindi mga mananampalataya? Pwede? Okay. Now, tandaan natin, categorically speaking, mayroong dalawang klase ng rahmah. Habag pangkalahatan at habag partikular. Partikular na habag at partikular na o general na habag. Ang general na habag para sa lahat ng kanyang mga nilikha regardless of religion ng kanyang mga nilikha. At ito ay tumutukoy sa habag na may kaugnayan sa makamundong bagay. Halimbawa, yung kanyang tinatawag na provision, panustos niya. Diba? At yan ay pangkalahatan. Kahit hindi ka Muslim, kahit nga kumbaga word na tarantado kang Muslim, o sabi natin na hindi Muslim ka, talipandas ka,
Di ba? Kung ano-ano pang ginagawa mo sa sa Panginoon, sinasabi mo may anak ang Panginoon, kung ano-ano pa. Di ba? Pinaka-worst na sasabihin ng Allah ay ang Allah ay mayroong anak. Iyadan billah. Tapos, yet, tuloy-tuloy pa rin ang tinatawag na biyaya sa'yo. Di ba? So, ibig sabihin ng rahman ay pinagkaloob ng Allah sa kanyang lahat ng kanyang mga nilikha. May kaugnayan sa pang makamundong bagay. Ang particular na habag, ito ay para lamang sa mananampalataya. At yan ay may kaugnayan sa tinatawag na din, pangrelihiyon at pangkabilang buhay. You know? Alam mo, yung tinatawag na pang din, halimbawa, yung tinatawag na rahma, na kung saan ikaw ay kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganun ay palagian mo siyang paglingkuran at sambahin, you know? At palagi mo siyang puriin at pasalamatan at alalahanin. Yun yung tinatawag na sabihin natin rahma in particular. May kaugnayan sa din. You know? Okay, at siyempre yung kabilang buhay, yung rahman ng Allah na kung saan ay magpapasok sa iyo sa tinatawag na paraiso. You know? So yun yun. So of course dito ang rahma dito ay pangkalahatan, either may kinalaman sa tinatawag na provision, may kinalaman sa pangrelihiyon at labas sa pangrelihiyon. Wahayyi ilana. Ang hayyi mga kapatid, from the word ay hayyi, ibig sabihin ay tahayyo, nang ibig sabihin ay easy. Magiging tinatawag na madali. Hayyi. Okay? Kaya nga, gawing madali. Gawin mo madali para sa amin, min amrin, mula sa aming affairs, mula sa anumang bagay na meron sa amin. Ginagawa namin o sa tinatawag na mangyayari man, anuman. Rasyada, upang sa gayon bilang patnubay, upang malaman namin ang tamang direksyon sa anumang dapat namin gawin. Kanina, so ibig sabihin ito, lalo pa sa mga mayroong dyan, problema sa ikama, no? Pwede yan. Asan na ba yung mga problema sa ikama dyan? Asan sila? Okay, sabihin natin, may problema sa pagitan ng mag-asawa. Diba? May problema sa mga desisyon sa buhay. Problema sa paghanap ng bahay. O ano mang katulad nito, no? Any affairs, any matters, no? Ay padaliin. So yan ay alam mo, minsan naging mahirap sa ating, ibig sabihin, kulang lang tayo sa tinatawag na dua. Diba? Yan yung pero pag nagdua ka ng ikhlas sincerity, darating yung tinatawag na tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Trust the process, kumbaga. Okay? At yun ay walang iba, kundi ang tawakkal, kasabay nito ang tinatawag na dua. Okay? Wahayyi lana. Kaya nga, Rabbana atina min ladunka rahmah. O aming Rab, ipagkaloob mo sa amin mula sa iyo ang habag na siyang magpapatatag sa amin at pangalagaan mo kami mula sa anumang kasamaan. Ibig sabihin, ibigay mo sa amin ang iyong awa at ikubli mo kami sa aming sambayanan. Yan ang tafsir ng ating mga scholar na awa na kung saan para sa ganun ay hindi sila matuntun ng kanilang sambayanan. Kasi nga kung ang kwento binanggit ng mga historian na nung nawala sila, hinanap talaga sila. No? Pinaghalungkat lahat yung kabundukan at saka yung kagubatan. Diba? Kasi nga isa sa kanila ay sa community. Parang kumbaga prince, crown prince. No? Siya yung susunod na nasabi natin ng hari. At mga responsibilidad na kanilang iniwan sa kanilang pamilya at sa kanilang community. Kaya nung nawala sila, hinanap sila mga kapatid, no? Kaya hinalughog lahat ng sulok sa lugar na yaon at sa mga karatig na lugar. Kaya ito ay panalangin nila na upang sa ganun ay sila ikubli at hindi matuntun ng kanilang sambayanan. Dahil nga kasi takot sila na makabalik doon sa lugar na kanilang pinanggalingan kasi nga alam nila kung ano yung sitwasyon. Ano bang sitwasyon ng lugar? Bakit sa lumisan? Kasi nga, shirk. Sumasamba, nagpi-fiesta, sabihin natin, no, nag-aalay ng mga kung ano-anong sa mga Diyos-Diyusan, di ba? At kung ano-ano pang mga karumal-dumal na paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya natatakot sila. At isa yun sa mga sabihin nating hijrah. Isa sa mga natutunan natin dito yung tinatawag na hijrah. Kaya nga sa atin, ang mayroong hukumang hijrah sa atin. Sa isang Muslim na walang kakayahan na maisabuhay ang Islam sa kanyang sariling bayan o sa kanyang sariling lugar na kung saan ay kinalalakihan. Walang kakayahan. Pag sabing walang kakayahan, ibig sabihin kapag ginawa niya ito ay magkaroon ng pinsala sa kanya, balik sa kanya. Bubugbugin siya, ito torture siya, uusigin siya,
maaring, alam mo yun, dadamputin siya, kung ano-anong gagawin sa kanyang kapahamakan. Kapag ibinulgar niya, no, isinapubliko ang kanyang tinatawag na relihiyon. Kung gayon, obligado sa kanyang paghijra, papunta doon sa lugar na ligtas siya, at malaya niyang i-practice ang kanyang pananampalataya at walang magpapahamak sa kanya. Kung siya ay mayroong kakayahan. Okay, obligado sa kanya yun. At kapag hindi niya ginawa yun, na sa kabila nito na meron siyang kakayahan, mga kapatid, ang parusa ng Allah ay darating sa pamamagitan niya. You know? Sisimulan ng Allah ang parusahan sa pamamagitan mo, lalo pat kapag wala kang ginawang tinatawag na pag-aanyaya sa mga tao sa Islam. Di mo? Bagkus ay isinikreto mo lang, samantalang wala namang problema kung isa sa buhay mo ng publiko. Wala magpapahamak sa'yo. Di ba? So darating ang parusa ng Allah. May nakalagay sa hadith. Bagkus sabi na, parusahan ang kaum na ito at simulan mo sa isang Muslim na yan. Subhanallah. Ito ay nakakakatakot. Di ba? Kaya kung kaya, pero kung wala ka namang kakayahan, at alam ng Allah kung wala talagang kakayahan, na mag-hijra dahil sa, alam mo, kapos sa tinatawag na financial, di ba? Kasi ang pagpunta doon na kailangan ng financial talaga, o di man kaya lumpo ka, wala maghahatid something like that, di ba? Then, walang problema na manatili ka, no? Manatili ka sa lugar na yaon, at inshallah, darating ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito yung mga kabataan na ito ay naghijra sila. Sila tinatawag na naghijra upang takasan ang ginagawang mga shirk ng kanilang sambayanan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At wahayila namin amrina rasyada, at gawin mong madadali para sa amin ang daan ng matuwid na magpaparating sa gawaing ikalulugod sa iyo, nang sa gayon ay mapatnubayan na kami na hindi maliligaw. Ibig sabihin, direkta mo ng mabuti ang aming bagay, our matters, ika nga, idirekta mo ng mabuti. So, ibig sabihin mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala, parang bang director yan. Alam natin, no? Of course, Allah is not the director, pero siya yung nagdidirect sa atin tinatawag na buhay. You know? Kaya naman, anumang gagawin natin, yan ay itinakda na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakasulat na yan sa Lawhim Mahfuz. Parang ikumbagay sa atin, sa mga architect o sa mga engineer, mayroong blueprint. Ha? Yes. Di ba sa mga engineer at architect, may mga ano yan? Ang tawag yan sa plan nila, blueprint. Andun lahat yung ano. Di ba? So, but of course, mas mahigit pa dyan ang Lawhim Mahfuz. Kasi ang Lawhim Mahfuz, detalyado. Ano man nangyayari sa buhay natin, dito sa mundo, lahat andun na yun. Pero walang nakakaalam kung ano yung nandoon. Even the angels, they don't know kung ano yung written. Ano yung nakasa doon sa tinatawag ng Lawhim Mahfuz. You know? So, anumang mangyari sa atin, anumang nangyari na, at anumang nangyayari, lahat yun ay nandun na yun. Pero hindi mo pwede sabihin na, ganun pala. So, nakatakda pala sa akin magnakaw ngayon. Parang inunahan mo na agad yung ano, parang parang ipinasilip sa iyo ang kadar para gawin yun. Okay, hindi mo pwedeng gawin yun. You cannot say kadar, at least it happens. Hindi mo pwedeng sabihin ng kadar, maliban lamang nangyari ito. You know? Kasi kapag in-anticipate mo na ng kadar, mamaya, sabihin, kadar sa akin na ano pala doon, kadar sa akin na maasawa si Habibati. Wow, kadar hindi pa nga nangyari, kadar agad. Di ba? Advance ka lang mag-isip, masyado kang assuming. You know? Yung pala, iba pala, yung kapitbahay niya pala, yung natuluyan mo. Di ba? So, naging sinungaling ka ngayon. Di ba? At the same time, ay binago mo yung tinatawag na batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay kriminal ang tawag dyan. Mga kapatid, okay. So, yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Na kung kaya, idirekta mo, para sa idirekta mo ng mabuti ang aming bagay, ang aming buhay, nangangahulugan, bigyan mo kami ng magandang wakas at kahihinatnan. Yan ang implikasyon ng wahayi ila namin amrina rasyada. Ibig sabihin, bigyan mo kami ng mabuting resulta, mabuting kahihinatnan, at mabuting kahahantungan. Diba? Yun ang doon mga kapatid. Yun ang tinatawag. Dito, yung rahma na yan, papunta pa lang doon sa tinatawag na patutunguhan. Okay? At dito na yung tinatawag na mabuting patutunguhan. Hindi lahat ng patutunguhan ay mabuti. Kaya dapat mo itong hingin sa Allah yung mabuting wakas. No? Yung good ending sa lahat ng bagay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. You know? At of course, yan ay tulad ng naiulat sa hadith ni Propeta Muhammad sallam,
na kung saan sinabi niya, وَمَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا. Ano man ang iyong itinagda para sa amin o aming Panginoon, na kung kaya gawin mo itong mabuti. So hilingin natin, Ya Allah, gawin mong mabuti yung aming kahihinatnan. You know? Kahit pa sa lahat ng bagay, mga kapatid, pwede mong hilingin yun. Huwag lang yung sa kasamaan. Halimbawa, gagawa ka ng masama, Ya Allah, gawin mabuting kahihinatnan. Pwede ba yun? Gagawa ka ng karumal-dumal ngayon, gagawa ka ng kriminal ngayon, tapos hingin mo sa Allah mabuting kahihinatnan, ano, kahilo? Okay. Ngayon na? So at sa musnad mula sa hadith ni Busur bin Abi Artah, mula sa mensahero ng Allah na kung saan dati niyang binabanggit sa kanyang dua, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa adhabil akhirah. Ito yung known hadith. Usually, narinig natin sa mga kunot sa tarawih. Yung hadith na ito, yung dua na ito. Ano yung dua na yun? Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ang ibig sabihin, O Allah, bigyan mo kami ng magandang kahihinatnan sa lahat ng aming mga gawain. Sa lahat ng aming mga gawain. Mabuting kahihinatnan. Sa trabaho man, di ba? Sa pagluluto man, di ba? Sa tinatawag na EUT man, eating, unwinding, and traveling. Ikaw, masyado kayong green-minded. Okay? Ay, mga Bisaya dito, no? Mga bastos o mga huna-huna. Okay? Mga kapatid, no? Maging sa tinatawag, maging sa pag-aasawa, kapatid. Di ba? Kaya minsan, di ba, alam mo yung sinasabi nila na nagkatagpo pero hindi tinadhana? Di ba? Di ba? Ano 'yan? Di ba? Sa iba nagtagal, sa'yo nagtagal pero sa iba kinasal. Hindi ba sakit nun? Parang ako lang. Oy, hindi ako 'yon. Okay. So yun yung mga kapatid. So ibig sabihin, lalo pa sa pag-aasawa, kasi pag-aasawa ito ay habang buhay na pagsasama yan. Kaya kailangan mo talaga hingin sa Allah yung mabuting kahinatnan kung siya na ba talaga. Kung ang nakabuti sa iyo sa mundo, igit lalo sa tinatawag na kabilang buhay. Diba? Kasi minsan kasi natin na-attract tayo sa beauty ng isang tao. Di ba? At yung pala, at after, dahil sa attractive na yun, nakakalimutan natin yung dua. No? Na ang Allah isang the best planner. Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpaplano ka, pero ang Allah nagpaplano para sa iyo. You know? Kaya naman, mga kapatid, talagang kailangan natin ng dua sa lahat ng mga bagay na ito. Di ba? At of course, salam, wa ajirna min khizi dunya wa adhabil akhirah. At iligtas kami sa kahihiyan ng mundong ito at sa kaparusahan sa kabilang buhay. Ito yung mga dua, inshallah. So, i-forward ko ito sa sa message niyo para magamit nyo sa dua. Sa Quran po yan. Quranic dua po yan. At the same time, yung specific na dua, kapag nagtatawaf tayo, kapag nakarating na tayo sa tinatawag na Rukun Yemeni, hanggang sa makarating tayo sa Hajar al-Aswad. Paulit-ulit yan na dua. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Alam mo ba yung tafsir doon mga ulama na Rabbana atina fid dunya hasana? O Panginoon namin, ibigay mo sa amin sa mundong ito ang kabutihan. At kabila sa tafsir ng mga ulama na ang kabutihan ay walang iba kundi ang isang babae na mapapangasawang salihah. Mabuting babae, salihah. You know? Kasi pag meron kang tinatawag na mabuting asawa, kapatid, sa panampalatayang Islam, para ka ng hari. No? Para ka ng namuhay ng paraiso sa dunya. You know? Asya tabarakallah. Ha? Asya Allah. Nakakaingit. Asya Allah tabarakallah. Di ba? Hari ka nipi. Ayan. Di ba? Tama. Di ba? Kaya yun ang ano doon, di ba? Subhanallah. Kaya Allah, subhanallah, talagang ni'ma ang sino mang lalaki na meron siyang may bahay na salihah.
Saliha. But of course, mga kapatid, we cannot acquire ika nga sa asawa na kailangan maging perfect sila. Even you is not a perfect. Paano may acquire sa isang tao ang perfection samantalang ikaw mismo hindi perfect? You know? Okay. Gusto mo ito? Ayun na. Kasi may mga ganyan mga tao eh. Gusto ko na kagaya ni Khadija. Kagaya ni Aisha. Magpaka-Muhammad ka muna bago ka magkaroon ng Aisha at ano. Ano? Wala. Pangit to. Diba? Fadarabna ala, sunod is ala, adanihim, fil kahfi sinina, adada. Okay. Fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Nang ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang bilang pagkalutan ng kahulugan ng aya na kung kaya tinakpan namin ang kanilang pandinig noong sila ay pumasok sa kuweba. Fadarabna, from the word daraba. Usually ang daraba is hit. Okay. Pag sinabing daraba, from the word daraba, alam natin, suntok, o sabi natin hampas, hambalos, yan ang ibig sabihin ng daraba. Ibig sabihin talagang meron siyang matinding impact doon na daraba. Hindi kasi iba kasi yung word na masaha, lamesa, ibig sabihin ay touch or something hawak, pero yan ay daraba. Ibig sabihin, pag hit or pag sabi natin hambalos, meron siyang impact. Kaya nga sa mga examples ng Allah sa banal na Quran, ang ginamit ng word is daraba. Okay? Fadarabnal amthal, halimbawa. Diba? Ang ginamit is daraba. Talagang, ibig sabihin, kasi kapag sinuntok ka, maging attentive ka. Pag touch lang, hindi ka yun. Sabi yan, kaliwali. Okay? Pero kapag sinuntok ka, parang parang nagigising ka. So yun yan, kaya nga't fadarabna ala adanihim. Nang ibig sabihin mga kapatid ng darab dito, of course, satara, ibig sabihin dito ay tinakpan namin. No? Tinakpan namin ang kanilang mga pandinig. Di ba? Adhan, of course, ang adhan, ito ay plural ng, sabi natin ng udhun. Okay? Udhun, ibig sabihin ng udhun, tainga. You know? Yan yung sabihin natin ay singular. Ang adhan ay, hindi yung adhan na nag-adhan na. Ibig sabihin, yung tinatawag na pandinig. Okay? Tainga. So, tinakpan namin ang kanilang tainga o pandinig noong sila ay pumasok sa kuweba, fil kahfi, sinina adada. Sinanhi namin na sila ay makatulog ng mahimbing na sila ay nanatili sa kuweba ng maraming taon. You know? So, ibig sabihin dito, yung pagkakaano sa kanila, yung mahimbing na pagkakatulog. Kasi subhanallah, kapag wala kang narinig talaga, di ba? Do you think na natutulog ka may narinig ka? Wala. Kaya nga, isa hadith ni Propeta Muhammad sallam, al-ainu wika'usah. Di ba yung pagtulog ay isa sa mga invalidators ng wudu. Okay? Kapag nakatulog tayo ng mahimbing, ibig sabihin ay yung wudu natin nasisira. Okay? Bakit? Kasi sabi na sa hadith, al-ainu wika'usah. Ang ibig sabihin, ang ainu, yung sabihin natin, yung tinatawag na mata, ay mayroon siyang connect doon sa tinatawag na anus natin. And now, may connect siya sa yung mata na sa anus natin. Subhanallah, we cannot imagine paano nangyari yun. Kaya pag namulat yung tinatawag na sabihin natin, kapag namulat yung ating mata, yung anus natin ay nagko-close. Pero kapag pumikit yung tinatawag na mata mo, yung anus natin ay bumubuka. Na kung kaya, possibly na yung hangin ay lalabas. Biro mo? Although, walang sinabi ang Prophet Sallam na ang pagtulog ng mahimbing ay sabihin natin, directly na sinabi, kumbaga, na nakapagpapulang bisa. Pero by that, tinatawag na hadith, kaya sabi ng mga scholar na yung pagtulog ay nakakawalang bisa, yung mahimbing na pagtulog. You know? So, although, khilaf ng mga scholar, syempre, may mga ulama nagsabi na hindi nakakapagpapulang bisa, depende sa pagdulog.
Ay nakatulad alim, nakasabit lang, hindi daw kung ano yung counted yun. Para sa kanila, ang pagtulo na ano doon, kung di kayo talagang yung nakadapa, tapos yung mga nila nakadapa talaga, at at the same time yung mga parang dumadating ulan, mga bullfrog. Oh, may mga tunog ng bullfrog. May mga huni. Nasa gupat. Okay, yun eh. Yung mga hagik-hik. Okay? So, yun yung mga kapatid, no? So, yun yun. So, ang ibig sabihin ng aya, pinatulog namin sila nang pumasok sila sa yungib at natulog sila ng maraming taon. Maraming sinina adada. Tapos na? Okay, bilang panghuli? Tapos na ba yun? 15 minutes? 15. Okay. Okay, 15. Then, din pagkata wala kang tanong dito, malino yung aya, ha? Kasi mamaya pag-aasapan natin yung tinatawag na, At pagkatapos sinabi ng Allah, ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ Sinin, ang ibig sabihin ng sinin ay years. Ika nga adada, ibig sabihin ay marami. So maraming taon. You know? Okay. Pagkatapos, thumma, ba'athnahum, at pagkatapos ay ginising namin sila. Okay? Ginising namin sila. Pagkatapos, thumma ba'athnahum, lina'alama, ayyul hizbayni, ano yun? Ayul hizbayni? Lima labithu amada. Okay. Tumaba'athnahum, at pagkatapos ay ginising namin sila. Pagkatapos ng maraming taon, ginising namin sila, lina'alama, upang sa ganun ay malaman namin ayul hizbayni, kung sino sa dalawang partido o dalawang grupo, ahsa, kung sino ang higit na nakakaalam pagdating sa bilang ng kanilang panatili roon. Subhanallah. Amen. The reason kung bakit sila ay muling ginising ng Allah subhanahu wa ta'ala, para lamang malaman kung sino ang magaling sa kanila magbilang. Magbilang kung ilang taon sila nagstay doon sa loob ng kuweba. At pagkatapos ay sinanhin namin na sila ay magising mula sa kanilang pagkatulog upang malaman kung sino sa dalawang grupo na hindi nagkakasundo ang pinakamagaling sa pagkalkula ng panahon na kanilang itinagal doon, na kung sila ba ay natili roon ng isang araw o bahagi lamang ng isang araw o di kaya ay mahabang panahon. Kasi nagtatalo sila, pagkagising nila, nagtalo sila, parang kahapon lang tayo na natulog, Hindi. Kasi tinan mo yung ano natin, Tinan mo yung banat natin, kasi nanguha na silang aswang. Dahil sa tagal, kasi yung mga balbas sila, naging hermitanyo na ba? Diba, sa haba ng panahon, yung kanilang buhok ay humahaba na, yung kanilang balbas ay humaba na, pati buhok sa kilikili. Diba? Kaya nga sa ika-18 ng ayon ng Suratul Kahf, makikita, pag nakita mo talaga sila, matatakot ka. At lalayo ka talaga sa kanila. Sobrang takot kapag nakita mo sila. At babanggitan ng kwento, nangyari yan sa panahon ni Muawiyah bin Muawiyah. Na kung saan ay sa panahon ni Muawiyah at sa bin Abbas, meron silang pinuntahan na battlefield. Tapos, doon sa may Palestinian Peninsula, yung tinatawag na Ayla, yung sabi nating Ayla, okay? Although yung location kasi ay may mga iba't ibang interpretation kung saan ba talaga nangyari. Pero wala talagang makapagsabi ng exact na dito at dito o doon. Pero sa natin, na sinasabing Ayla, sa Tafsir bin Kathir, Ayla na lugar, which is sa Aqaba, sa Jordan, na kung saan nagtungo noon si Muawiyah bin Abi Sufyan at saka si Ibn Abbas radiyallahu anhu. Tapos, yun nga, dumaan sila doon sa sinasabi nilang lugar na yun ng Ashabul Kahf. Tapos gustong makita ngayon ni Muawiyah yung lugar, yung mga bangkay nila kung nandoon. Kasi of course, parang na-preserve according sa na-preserve ba? Parang ganun. Tapos, sabi ni Muawiyah bin Abbas, huwag mong gawin yan. Kasi mismo ang propeta ay pinagbawalan ng Allah na sila ay makita.
Pero sabi ni Muawiyah, sa panahon yun ng nang sila'y nabubuhay pa, na pinagbawal na sila'y makita kasi matatakot ka talaga sa kanila. Pero sila ay wala na sa panahon. Tapos na, kumbaga. Kaya nag-utos ngayon si Muawiyah ng mga tauhan na pumunta doon sa kuweba na yun at silipin. Ang ginawa, sinanhi ng Allah na magkaroon ng tinatawag na sabihin natin ng ihip ng malakas na hangin upang hindi sila matuloy. At yun ang naging dahilan kung bakit takot sila na pumasok sa loob. Kaya umalis sila. Okay? At yan, nasa laysay sa tafsir ng Imam Al-Qurtubi at Imam At-Tabari. Okay, yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. Na kung kaya, inilaalam kung kaya sila yung itsura nila ay nakakatakot, sobrang nakakatakot sa haba ng panahon na kanilang pag-stay doon mga kapatid sa panahon. And yet, na-preserve yung kanilang, sabihin natin yung kanilang katawan. Hindi na agnas. Now, try to imagine sa ganung haba ng panahon, basically, walang maniniwalang doktor. Ay sabi niya, kwento na naman yung mga kwento nga, mga kwento talaga sa Quran o kay mga Muslim na kwento na yan, puro parang comics Sa lang, movie lang yan na nangyayari. Para sa kanila yun, kasi hindi masama na ng palataya. Pero Quran, ang Allah mismo nagsabi, and there is no impossible to Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? So yun yung mga kapatid. Kaya nga yung word na thumma ba'athnahum, pagkatapos ay sinanhin namin na sila ay magising mula sa kanilang pagkatulog. Ang ba'ath, kaya nga yung tinatawag na kiyama, kabilang sa ang yawmul qiyamah, yawmul ba'ath. Araw ng muling pagkabuhay. Araw ng muling paggising. Araw ng muling pagbangon. Yan ang tinatawag na kabilang sa pangalan ng Yawmul Qiyamah is Yawmul Ba'ath. Okay? Nino? Yawmul Okay, Ba'ath. Malinaw? Yawmul Ba'ath. Yan. Araw ng muling paggising, mga kapatid. At lahat tayo, walang duda, gigisingin tayo para sa araw ng paglilitis. Nangangahulugan mula sa pagkahimbing na iyon at ang isa sa kanila ay lumabas kasama ang kanyang mga dirham, kasama yung kanyang mga salapi, which is yung alam natin yung barya, yung dirham dati yung ginagamit na currency, mga baryang pilak, upang bilhan sila ng ilang pagkain. Kasi siyempre, nakagutom sila noon, nagising na sila, nakaramdam sila ng gutom. Ikaw ba naman mag-stay ng ilang Pero mantakin subhanallah, di ba, wala kang makikita habang natutulog nagugutom. Diba? Wala kang, naramdaman mo yun? Si Abdul Aziz lang, no? Pag sila, so, ibig sabihin, normally, maramdaman mo lang yung gutom kapag ikaw ay gising na. Pero habang ikaw ay natutulog, hindi mo maramdaman yung gutom, mga kapatid. And that is the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Diba? Kaya nga, ito ay tatalakayin, inshallah, ng detalyado yung mga bagay na susunod, mga kapatid, no? Tungkol sa yung mga paano sila bumili ng pagkain, paano sila bumaba, at paano ano yung reaction ng mga tao sa bayanan nung kung saan iniba na yung sambayanan at hindi nakilala yung kanilang dirham. Dating dirham na ito, ilang taon na, libong taon na nakakaraan, bakit nandito pa ito? Diba? Okay, kaya ibig sabihin, walang duda, yung mga, kaya sinabi ng Allah, thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayni, upang sa ganun malaman, no? Upang malaman kung sino sa dalawang grupo na hindi nagkakasundo. Ibig sabihin, ang dalawang partido na nagtatalo tungkol sa kanila. Ahsa lima labitho, ang pinakamagaling sa pagkalkula ng panahon na kanilang itinagal doon. Ahsa, yung word na ahsa, mga kapatid, no? Actually, mayroong interpretation ng mga ulama dito sa tinatawag na ahsa. Hindi yung sa hufufa, asa. Ito ba ay, ano bang ibig sabihin? Kasi dalawang implikasyon yan Una ay verb. Asa. Pangalawa, pwede rin siya tinatawag na, sabi na superlative. Alam mo yung superlative? Superlative. Pinaka. O, sa grammar, superlative yung pinaka. Pinakagwapo, ajmal, pinakamainam, ahsan, pinakamagaling o pinakamabuti, atyab, ganun ba? Pinakamalayo, anong pinakamalayo? Abad. Baid, malayo, pero pinakamalayo, abad. So mayroon tinatawag na, yun yung elements of superlative. Yung hamza sa una. Okay? Pinakamagaling ay, yun nga, akwa, pinakamalakas, akwa. Mayroong word lagi na sabi nating yung hamza sa dulo. Okay? Pinakamalakas kumain,
Masiba yun, masiba. Akul. Okay. Mali na. Pinaka ano ba? Pinaka mabagal o pinaka ano ba pinakamabagal? Bata. O bati from the word bati. Huwag nang ibisay, bati kayo. Okay? Ano pa? Bati. Bati. Sa Bisaya, iba ng bati, no? Bati ba? Ibig sabihin na ay pangit, no? So, bata, o kaya sabihin natin, no? Pinakamalalim, anak. So, lagi mayroong ham dyan sa dulo, nagpapahiwatig sa tinatawag na sabihin natin ay superlative. Kaya dito, hasa, pwede siyang imply as superlative na pinakamagaling magkalkula. From the word hasa, no? Hasa kasi yun yung calculation. Hasa. Pagkalkula, hasa. No? Hasa, it is a verb, ika nga. At pwede rin siyang gawing verb. Hasa, gawin siyang tinatawag na verb. So na kung kaya, either verb o superlative. Nangangahulugan dito na para sa ganon, malaman sa dalawang grupo ngayon kung sino yung marunong magkalkula. Pag ginamit ang superlative, kung sino ang pinakamarunong magkalkula. Malinaw? So either of the two is tamang tafsir yan mga kapal sa panampalatayang Islam. So I think time is over. So inshallah pagpatuloy natin yung tinatawag na So Allahu a'lam bishawab. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grabe no? Inulugan